Ayan! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang buhay sa mga nakasubaybay sa atin mula sa Facebook at YouTube channel ng DepEd Philippines, DepEd EdTech Unit, YouTube channel ng DepEd TV at sa lahat pa ng social media platforms ng DepEd. Okay? Diyan po sa mga magulang, sa mga kapwa namin guro at sa mga mahal naming tuties o mga mag-aaral, patuloy nyo pong i-share ang live stream na ito upang mas marami pa tayong matulayan ng pagkatuto. Okay, so kamusta po ang bawat isa sa inyo? Ayan, sana po ay sana ay ang bawat isa ay hindi nilalamig. Ayan, kasi ang panahon natin ngayon masyado nang malamig. Ang simoy ng hangin. Yan, sino dito yung mga nilalamig na? Sana naman ay ang bawat isa ay hindi naman nilalamig, ano? Yan, wait lang ha. Ayan. Hello sa aking mga cutie, sa ating mga nakasubaybay na agad sa atin. Andito sina Ayan. Lawrence Hermie Pastor Zamora. First daw siya. Yes. Hello sa'yo, Lawrence. Si Celsi Kate. Si Carubin Gabriel Villamor. Si Rose May Benyas. Ayan. Si Tutor Micah. Andyan din. Si Bianca Irish Ibay Cruz. Abigail Sepilio. Yes. Marge Ashike de la Masa. Yan ang ating mga talagang taga-subaybay. Supporter talaga sila, no? Yan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay, sa inyong pakikiisa sa atin at nawa ay matulungan ko kayo sa inyong aralin. Gayon din kay Felix Manalo. Ayan, Angela De Luna, Jane Agonoy Saludares, Samantha Blasi, Ramar Salmorin Militar. Yan, good afternoon sa inyo. Jayon Jong. Yan, lahat sila. Yan ulit, galing pa rin sa iba't ibang paaralan mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Yan, Pampanga, Isabela, Cagayan. Ayan. Handa na ba kayo sa ating magiging talakayan ngayon? Andiyan din si Andrea Cruz, Corazon Acabo, Celsi Kate, magandang hapon sa inyo. Si Jane, yes. Meron pa dyan, madami. Althea Jane Cadelinia. Lunay Jana Beatriz. Jillian Agonoy. Ayan. Mart Aisen Galicia. Ayan, maraming salamat sa inyong pagsuporta at sa pag-aabang sa amin every Thursday, every Webes. Okay, tayo ngayon ay nasa ikalawang araw na ng December. Yan, So, sino ba? Pwede bang mag-send ng heart? Ayan, sabi ni Lawrence, handa na daw siya. Yan. Handang-handa na ang bawat isa sa ating magiging talakayan. So, dahil yan, nag-send na rin sa atin si Marvin De Vera Capulong, gayon din si Zaira Isabel, si Samantha Blasi. Okay, dahil handa na kayo, sino pa ba ako para hindi maging handa? Okay, ayan, nalimutan na pala to, Muli, ako ulit si Tutor Ali, pero hindi ko na yata kailangan magpakilala, pero patuloy pa din. Pansamantalang hindi natin makakasama ngayon si Tutor Rena dahil siya ay kasalukuyang nagpabakuna ng booster shot. Okay, sana ang bawat isa sa inyo, yung mga hindi pa nakakatanggap ng booster shot o ng mga bakuna kontra COVID ay manatiling nasa loob ng bahay o kaya naman ay patuloy na mag-ingat. Okay. Muli, ang ating talakayan ngayon sa ikatlong linggo ay ang sinaunang kabihasnan sa Asya. Ito ay ang Sumer, Indus at China. Ayan, ang dami ko ng heart na nakikita. Yan. Para sa ikatlong linggo, sa ikalawang markahan, napaghahambing ang mga sinaunang kabihasnan sa Asya. Okay, ayan. Baka ilipad na ako ng mga puso na bigay ninyo,
Inaasahan na natutukoy mo ang mga pagkakakilanlan ng bawat kabias ng Sumer, Indus at Shang. Isa pa ay naipaliliwanag ang mga kontribusyon ng bawat kabihasnan at ikatlo ay naihahambing ang bawat kabihasnan sa isa't isa. Pero dahil natapos na natin ang ating talakayan last week, ngayon ang ating gagawin ay pagtataya. Kung ano ba, kung naalala nyo ba yung ating tinalakay last week. Okay, ano? So, sino kayang makapagbibigay sa dito sa comment section? Ano yung tatlong kabihasnan na ating tinalakay last week? Sige nga, abangan ko ang inyong mga kasagutan. Hello kay Jellica Lobo, Serge Sancho Bernardino. Yan, Rinette Soriano. Yan. Hintayin ko yung inyong mga kasagutan. Yan. Ano nga ulit ang ating tinalakay ng mga kabihasnan noong nakaraang linggo? Ayan, nakasagot na kagad si Kerubin Gabriel Villamor. Ito daw ay ang Sumer, Indus at Shang. Gayon din si Marvin De Vera. Ayan, Bianca, si Marjon, Samantha. Yes, very good. Ang bawat isa talaga ay nakikinig at natatandaan pa din ang ating tinalakay. So dahil dyan, magkakaroon tayo ngayon ng isang gawain. Panuto, isulat ang salitang tumpak kung ang pangungusap ay nagsasaad ng wastong pahayag samantalang di tumpak kung hindi. Okay, ano? Sige, simulan na natin. Ready na? Dahil ready na ang lahat ng nandito na nagko-comment sa inyo. Magsimula na tayo. Unang katanungan. Sa mga lambak, ilog, unang umusbong ang mga sinaunang kabihasnan sa Asya. Again, sa mga lambak, ilog, unang umusbong ang mga sinaunang kabihasnan sa Asya. Tumpak o di tumpak? Ayan. Aba, si Andrea, naka number 1 na agad pero wala pang sagot. Hello po, Doc Ruel GM. From Tomas Claudio Colleges, Morong Rizal. Okay. Oh, sabi, may nakasagot na, pero sobra siya ng isang letter. Yes. Ayan, andyan, nakasagot na si Elmer. Sana? Si Elmer, si Kerubin, si Mart, si Ravian, si Dro, Marvin, Jane, Andrea. Okay, tama kaya ang inyong kasagutan na tumpak? Dahil ang sagot sa unang tanong ay okay, tumpak. Okay, sa ikalawa naman. Ikalawa, ang lambak ilog ng Tigris at Euphrates ay pinag-usbungan ng kabihasnang Indus. Again, ang lambak ilog ng Tigris at Euphrates ay pinag-usbungan ng kabihasnang Indus. Tumpak o di tumpak? Number 2. Okay. Pang number 2 kaya itong mga sagot nila. Okay, nakita ko na sagot ni Felix. Ganon din si Christy. Tama kaya ang mga sagot nila? Okay, may nakita na akong tamang sagot. Ano? Ang tamang kasagutan ay di tumpak. Ano ba yung umusbong dito sa ilog, lambak ilog ng Tigris at Euphrates? Ayan, okay. Ito ay ang Sumerian. Okay, ikatlo. Ang kabihasnan ay isang lipunan na may mataas na antas ng pamumuhay, organisadong pamahalaan, relihiyon, sistema ng paggawa at antas ng lipunan. Again, ang kabihasnan ay isang lipunan na may mataas na antas ng pamumuhay, organisadong pamahalaan, relihiyon, sistema ng paggawa at antas ng lipunan. Tumpak o di tumpak? Number 3. Yan, may nakasagot na agad. Felix and Kerubin. Ayan, Elmer. Yan, ang tamang sagot kaya ay tumpak o di tumpak? Sabi ni Marjon, tumpak. Okay, ang tamang sagot ay tumpak. Okay, ikaapat na katanungan.
Iisa lamang ang sinasambang Diyos ng mga sinaunang tao noong nabuo ang sinaunang kabihasnan. Tumpak o di tumpak? Again, iisa lamang ang sinasambang Diyos ng mga sinaunang tao noong nabuo ang sinaunang kabihasnan. Tumpak o di tumpak? Okay, check natin ang kanilang mga kasagutan para sa ika-4. Carl Dominic Averion. Daniel Luis Manalak de la Cruz. Okay? Ang tamang sagot ay di tumpak dahil ang mga sinaunang tao ay naniniwala o sila ay sumasamba sa maraming Diyos. Okay, sa iba't ibang halimbawa, Diyos ng araw, Diyos ng ulan, Diyos ng hangin, kasi ito ay kanilang mga sinasamba dahil kailangan nila ito sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Okay, ikalima, ang Mesopotamia ay nangangahulugang lupain sa pagitan ng dalawang ilog. Again, ang Mesopotamia ay nangangahulugang lupain sa pagitan ng dalawang ilog. Tumpak o di tumpak? Number 5. Okay, sabi ni Mart Asian Galicia, tumpak daw. Sabi din ni Elmer. Sabi din ni Samantha. Okay, ang tamang sagot ay yon, tumpak. Ika-6. Ang Mesopotamia ay kinilala bilang cradle of civilization dahil dito umusbong ang unang sibilisadong lipunan ng tao. Again, ang Mesopotamia ay kinilala bilang cradle of civilization dahil dito umusbong ang unang sibilisadong lipunan ng tao. Tumpak o di tumpak? Ayan, ang bibilis talaga. Ayan, para sa ika-6 na katanungan, ang tamang sagot ay ayan, nakasagot na agad si Kerubin. Talagang sila ay mga keyboard warriors. Ayan, ang dami na kagad nilang sumasagot. Hello sa'yo, Jeneline Alam, Dalia Radaza. Yan, ang tamang sagot sa ika-6 na katanungan ay tumpak. Yan, para sa ika-7 katanungan, pagsasaka, pagtatanim at pangingisda ang pangunahing ikinabubuhay ng mga sinaunang tao. Again, pagsasaka, pagtatanim at pangingisda ang pangunahing ikinabubuhay ng mga sinaunang tao. Tumpak o di tumpak? Ayan, nakasagot na kagad si Mart, si Felix, si Samantha, Jane, Elmer, and Christy. Ang tamang kasagutan ay tumpak. Okay, talagang ang tandang-tanda ninyo ang ating tinalakay last week. Pero tuloy lang tayo kasi marami tayong gawain today. Okay, ika-8 katanungan. Gumamit ng mga kagamitang yari sa kahoy at bato ang mga sinaunang tao. Again, gumamit ng mga kagamitang yari sa kahoy at bato ang mga sinaunang tao. Tumpak o di tumpak? Para sa ika-8 katanungan. Ayan, sabi ni Andrea, tumpak daw. Tama kaya si Andrea sa kanyang kasagutan? Pati din si Renette, si Marge, si Ravian, si Marvin, dahil marami nang sumasagot for number 8. Ang tamang sagot ay tumpak. Ang gagaling talaga, ika-9 na katanungan. Ang mga kababaihan ang nagsisilbing pinuno sa bawat lipunan noong sinaunang kabihasnan. Again, ang mga kababaihan ang nagsisilbing pinuno sa bawat lipunan noong sinaunang kabihasnan. Tumpak o di tumpak? Ika-9 na katanungan. Okay, sabi ni Mart, di tumpak. Gayon din si Elmer. Ayan, si Celsi. Si Samantha, ang tamang sagot ay, yan, di tumpak. Dahil
Ang kanilang mga pinuno ay ang mga kalalakihan. Dahil napipili ang mga kalalakihan batay sa dami ng kanilang napapatay na mga hayop o mga kalabang mga barbaro. Yon. Yun yung mga pinipili nila. Tapos, ang mga kababaihan naman ay nananatili lamang sa kanilang mga tahanan upang alagaan ang kanilang mga anak, isaayos ang kabuuan ng kabahayan, at the same time ay upang magluto o kaya naman ay panatilihing malinis ang kabuuan ng pamilya. Okay? Para sa ika-10 katanungan, gumamit ang mga sinaunang tao ng mga papel at panulat upang maitala ang kanilang paraan ng pamumuhay. Again, gumamit ang mga sinaunang tao ng mga papel at panulat upang maitala ang kanilang paraan ng pamumuhay. May nagsagot na si Lunay, Jana, si Jane, si Renette, si Marge. Ang sagot nila ay tumpak lahat. Sabi naman ni Gian May. Ayon, siya palang nakikita ko na nagsagot ng di tumpak dahil ang kasagutan ay yan, di tumpak. Dahil wala sila noong ginamit na mga papel at panulat. Bagkus, ito ay sinulat nila sa mga pader ng kuweba. Yon. At ang gamit nila ay mga matutulis na bato o kaya naman ay kahoy. O, di ba? Sabi ni Mart Asian Galicia. Yon. Tama kayo doon. Sinusulat lang nila, 'di ba? Merong iba't ibang uri noon. May pictograph, may calligraphy. Yon. Cuneiform, yun yung mga kaparaanan o sistema ng kanilang pagsulat, pero hindi sila gumamit ng papel, bagkus ito ay makikita natin sa loob ng mga kuweba. Ayan, ang galing. Yan. Hello, Sidro. Gayon din kay Kerubin. Ang galing talaga, no? Ngayon, nabitin ba kayo sa ating gawain? Kauri Jovita from 7 Begonia. Yan. Nabitin ba kayo? Dahil hindi ko kayo hahayaan na nabibitin kasi meron pa tayong isa pang gawain. Okay. Saan ito kabilang? Yan. Saan ito kabilang, Panuto? Tukuyin kung sa anong kabihasnan nakilala ang mga sumusunod na ambag at kontribusyon. Isulat kung Sumer, Shang, or Indus o Indus. Panuto, tukuyin kung sa anong kabihasnan nakilala ang mga sumusunod na ambag at kontribusyon. Isulat kung ito ay Sumer, Shang, o Indus. Okay, sabi dito, sabi ni Sidro, siya daw ay 10/10. Si Rich Armelin naman ay 9/10. Si Josa Espiritu ay 8/10. Ayan. Gayon din si Raven. 9/10. Bianca is 10/10. Okay. Hindi nasasayang ang laway ni tutor. At the same time, hindi din nasasayang ang pagod ninyo bilang mga keyboard warriors. Kasi kung titignan nyo naman ang inyong mga scores, almost perfect, di ba? Yan, kaya nakakatuwa na kayo ay patuloy na nakikinig at natatandaan pa rin ninyo ang ating mga tinatalakay. Okay? Yan. So, sa pagpapatuloy ng ating gawain, isusulat nyo lang ha kung Sumer, Shang, o Indus ito kabilang. Okay, yan. Una, yan. Ang ziggurat, saang kabihasnan ito nakilala? Again, ang ziggurat, saang kabihasnan ito nakilala? Sumer, Shang, o Indus? Okay, may sagot na si Elmer. Meron na din si Jane. Okay, si Marvin. Tama kaya ang kanilang mga kasagutan? Ayan. Hello sa'yo, Nika Dayan B. Custodio from Santo Niño National High School. Yan. Tama kaya kanilang mga kasagutan ang ziggurat?
ay galing sa kabihas ng okay, Sumer. Tama yung mga nakasagot dyan ng Sumer, ano? Para sa ikalawang katanungan, cuneiform. Saang kabihasnan ito nagmula? Okay? Number 2, cuneiform. Saan itong kabihasnan nagmula? Okay, may summer daw, sabi ni Jane. Yan. Abigail. Okay. Josa, Marvin, Sheila May. The right answer is Sumer. Very good. Next, ikatlo, pictogram. Ikatlo, yan, may sagot na agad si Rinette. Pictogram. ang bilis ni Rinette, ha? Ang bilis-bilis ni Rinette Soriano. Meron na kagad siyang number 4. Habang nasa 3 pa lang tayo. Okay? For number 3, ito ay Indus. Yay! Ika-4, oracle bone. Yan, oracle bone. Saan kaya ito nagmula? Saang kabihasnan ito nagmula? For number 4, oracle bone. Okay. Para sa number 4, siyang, sabi ni Kerubin at ni Elmer. Okay. Dahil ito ay galing nga sa kabihas ng siyang. Ang oracle bone ay ginagamit nila sa panghuhula noong sinaunang kabihasnan. Ano? Para sa ikalimang katanungan, sistema ng pagsulat na calligraphy. Calligraphy. Okay, may nagsabi na dito, siyang. Yan. Ang tamang kasagutan ay, ayun, very good, siyang. Yan. Okay, sunod. Sunod na mga ambag, seda. Seda. Number 6, seda. Okay, ito ay galing sa kabihas ng, yan, ito ay galing sa kabihas ng ano kaya? Sumer, Indus o Siyang? Sabi ni Abigail, ito daw ay galing sa Siyang. Ang seda ay galing sa kabihas ng Siyang. Very good. Next, porcelana. Porcelana. Number 7, porcelana, galing sa kabihas ng okay. Sa Siyang pa rin ba siya? Tignan natin. Ayan, very good. Galing pa rin siya sa Siyang. Ikawalo, paghahabi ng tela. Paghahabi ng tela. Indus, Sumer o Siyang? Okay. Ayan, ang bibilis. Tama kaya ang kanilang mga kasagutan? Para sa ikawalong katanungan o ang paghahabi ng tela, ito ay nagmula sa, may pa-question mark dito no? Kabihas ng Indus. Okay? Ang potter's wheel naman ay saang kabihasnan nagmula? Potter's wheel. Ikasyam na katanungan, potter's wheel. Ito ay galing sa, ayan, check natin. Ang potter's wheel ay galing naman sa Sumer. Okay, sabi ni Gian, ito daw ay galing sa Indus. Okay, tama si Kerubin at si Abigail. Okay? Samantala, ang paggamit ng arko ay galing naman sa anong kabihasnan? For number 10, paggamit ng arko. Okay? Ang tamang kasagutan ay, ayan, parang ano sila nalilito sila. Nalilito kung Sumer ba, Siyang or Indus. Para sa ikasampung kasagutan ay ikasampung ambag, ito ay nagmula sa kabihas ng, okay, very good, kabihas ng
Sumer. Okay. Ready pa rin ba? Handa pa rin ba kayo? Kasi meron pa tayong gawain. Meron pa tong kasunod. Okay, ito naman ay para sa ika-11 ambag. Lunar calendar. Lunar calendar. Sumer, Shang, or Indus? Ay, nagbigay na kagad ng score niya si Rich Malin. Rich Armelin. Okay. May number hanggang number 14 pa yan. Okay, ang lunar calendar ay galing saan? For number 11, sabi ni Carl, ito daw ay galing sa Shang. Shang nga ba siya? Okay, ito ay galing sa Sumer. Sabi ni Kerubin. Gayon din si Justin Kyle at si Abigail. Number 12, decimal system. Number 12, decimal system. Okay. Ito ay galing sa for number 12, ito ay galing sa yan. Sumer din ang lunar calendar at decimal system. Okay. Paano kaya kung paggamit ng araro? Yan. Ang kontribusyon o ang paggamit ng araro ay galing sa anong kabiasnan? Sumer, Shang, o Indus? Okay. Ito ay galing sa, sabi ni Elron, Sumer daw. Ayan, tama si Elron Man. Justin Kyle, yan. Ito ay galing sa sa Sumer. Sabi ni Marge, Ashley K. Dalamasa, nakakalito. Hayaan mo, matatandaan mo din yan. Kasi meron pa tayong gawain after this. At para sa ika-14 na katanungan o ambag, kasangkapang yari sa bronze. Kasangkapang yari sa bronze. Sumer, Shang, o Indus? Sumer, Shang, o Indus? Okay, nagsagot na kagad si Gian May. Pati din si Abigail at si Kerubin. Ang tamang kasagutan ay Sumer kaya siya, Shang, o kaya ay Indus? Okay, ang tamang kasagutan ay Shang. Tama ang lahat na nakasagot ng Shang. Sige, patingin nga ng inyong score over 14. Kanina mayroong score ng 9 over 10 eh. Ngayon, ano kaya ang pinaka-highest score? May naka-perfect kaya sa inyong sa ating gawain na ito? Okay, yan. For sure, ang bawat isa sa inyo ay, hoy, yan. Meron dito nakakuha ng 9 over 14. Pero laban pa ha, meron pa. Meron din 12 over 14. Meron din si Abigail Cepillo, 14 over 14. Gayon din si John Lucas. Yan. Sabi naman ni Marjon, 1M. Okay. Yan. Very good. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili dahil sa patuloy ninyong pakikiisa sa ating mga gawain. At dahil dyan, dahil active pa rin kayo, 11 over 14, don't worry, no worries kasi alam ko na pinaghirapan ninyo ang inyong mga kasagutan. Patuloy ko kayong pinasasalamatan at the same time ay ina-appreciate ang inyong pakikiisa sa atin. Ano? Don't worry, meron pa tayong gawain. Sabi ko sa inyo, hindi ko kayo bibitinin sa ating mga gawain. Para sa susunod nating gawain ay kompletuhin ang chart ng mga datos batay sa nakaraang talakayan. Again, kompletuhin ang chart ng mga datos batay sa nakaraang talakayan. Atin nang buuin. Okay. Eto. Yan. Ang mga sinaunang kabihasnan ay umusbong malapit sa mga blank. Again, ang mga sinaunang kabihasnan ay
umusbong malapit sa mga blank. Saan kaya ito umusbong? Okay, salamat sa patuloy na panonood. Elron Man, Patricia Agonoy, Rudolph Galindo, Ira Quaresma, Marjon. Okay, nagsagot na si Marjon. Malapit sa mga ilog. Sabi naman ni Elmer Dolente Cabang, malapit sa mga ilog, lambak, ilog. Gayon din kay Kerubin. Yan. Ayan ang inyong mga kasagutan dahil ang tamang sagot ay, ayan, ilog nga o kaya naman ay lambak ilog. Dahil ito ang nagsisilbi nilang mapagkukunan ng kanilang mga pangunahing pangangailangan. Dito sila kumukuha ng kanilang mga pangangailangan. Una, tubig sa pang-araw-araw nila. Pati na rin ang pagkain tulad ng isda o mga lamang dagat o kaya naman ay yung mga mahuhuli sa ilog, 'di ba? At ginagamit din nila ang mga tubig na nagmumula dito sa ilog patungo sa kanilang mga taniman. Kaya nga natutunan nila ang paggawa ng irigasyon. Okay? Ikalawa, blank, ang pangunahing ikinabubuhay ng mga sinaunang tao. Again, blank, ang pangunahing ikinabubuhay ng mga sinaunang tao. Ano kaya yon? Ano kaya ang kanilang pangunahing ikinabubuhay? Yan, kasasabi ko lang kanina, di ba? Yan, pagsasaka, sabi ni Justine Kyle Camaso. Gayon din si Christy, Andrea, Jane, Marvin, ayan, si Mart, yan, si Marjon, yan. Pati si Elmer, pagsasaka ang pangunahing kinabubuhay ng mga sinaunang tao. Dahil noong panahon na umusbong na ang iba't ibang kabihasnan sa mga lambak ilog, natutunan na nilang magstay o maging hindi na sila tinatawag na mga nomadiko. Ibig sabihin, sila ay mga sedentaryo na. Ibig sabihin, naninirahan na sila sa iisang lugar dahil natutunan na nilang magsaka o magtanim. At ginagamit na rin nila, hindi na yung ibang hayop na kanilang nahuhuli ay kanila nang pinahaamo upang gawing kasangkapan o kaya naman ay katulong sa kanilang pagtatanim. Bukod sa pagkain nila, ginagamit nilang pagkain, ginagamit na rin nila itong katuwang sa pagsasaka. Okay? Ayan. Consider na yun bilang magsasaka. Yes. Gayon din ang pangingisda. Isa na rin yon kasi ginagamit din nila. Siyempre, noon sa mga sinaunang panahon ay sagana pa sa yamang tubig ang ating mga ilog o kaya naman ay dagat at karagatan. Di tulad ngayon na mabibilang mo na lamang ang mga ilog na mayroong mga isda o kaya naman ay ang mga ilog na malilinis. Okay, agrikultural na pamumuhay ang kanilang ang natutunan natin sa kanila noon. Pagtotroso ba? Meron na bang pagtotroso noon? Marvin de Vera Capulong. Ngayon, ginagamit na lamang natin ang pagtotroso. Ginagamit natin ngayon ang pagtotroso para ibenta yung mga halimbawa, yung mga kahoy, ganon. Yan. Ikatlo, mahusay na mga blank ang mga sinaunang tao. Nang lumaon, ay ginamit na nila itong katuwang sa pagtatanim. Nabanggit ko na din to kanina. Mahusay na mga blank ang mga sinaunang tao. Nang lumaon, ay ginamit na nila itong katuwang sa pagtatanim. Ano kaya ito? Yan. Ito yung ang tinutukoy ko dito ay yung mga hayop. Kung merong mga hayop, ano ang tawag sa mga tao na nag-aalaga ng mga hayop? Ayan, yun, nagsagot na dito si Kerubin. Yan.
Mahusay na mga mangangaso ang mga sinaunang tao. Nang lumaon ay ginamit na nila itong katuwang sa pagtatanim. Ayan. Alam nyo ba, isa sa pamantayan noon para ikaw ay mapili bilang isang pinuno ng lipunan, kailangan magaling kang mangaso. Kailangan marami ka ng napatay na hayop o kaya naman ay marami ka ng nahuling mababangis na hayop. Ito yung kanilang nagiging pamantayan. Kasi naiisip nila noon, kung hindi ka marunong pumatay o kaya naman ay manghuli ng hayop, paano mo pa maproprotektahan yung lipunan na kinabibilangan mo? Kaya noon, kailangan ang magiging pinuno nila magaling na mga ngaso. Dapat nakapatay na ng napakaraming mababangis na hayop. Ganon. Tapos, kung makikita natin merong mga ilang nahukay o merong ilang mga nagpapatunay na ang mga sinaunang tao ay marami ring tattoo sa katawan. Hindi upang ipakita ang kanilang hindi para ipakita na sila ay mayabang. Bagkus, ito ay pagpapakita ng katayuan nila sa lipunan. Kapag marami silang tattoo, ibig sabihin mataas ang kanilang antas sa lipunan. Okay ba? Naiintindihan ba? Okay, though nagtatanong ako, na-explain ko pa din sa inyo para mas lalo lumawak ng kaunti o ng bahagya ang inyong kaalaman. So, sino pa yung gustong magkaroon pa ng panibagong activities? Itaas ang kamay. O kaya naman ay mag-star na lang sa comment section. Yes. Yan. Okay. Elmer Dolente Cabang. Teacher po siguro ito. Magandang hapon po, tutor. Pabati naman po sa mga masisipag na mag-aaral at mga guro ng Luis Fe Gomez Diamantina National High School sa araw-araw sumusubaybay sa inyong mga video lessons. God bless po. Gayon din po sa inyo. Salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Ayan, may mga nakataas na kamay. Meron na ding nag-i-star pa. Yan. Talagang ready pa sila sa ating mga gawain. Pero, okay, may iba't ibang uri o sistema ng blank ang mga sinaunang kabihasnan na naging daan upang maunawaan ang kanilang pamamaraan o pamumuhay. Again, may iba't ibang uri o sistema ng blank ang mga sinaunang kabihasnan na naging daan upang maunawaan natin ang kanilang pamamaraan o pamumuhay. Ano kaya yon? Sistema ng, nandyan yung cuneiform, pictograph, calligraphy. Anong tawag doon? Okay. Yan. Anong tawag dun sa sistema na yon? Calligraphy, pictograph, o kaya naman ay cuneiform. Ayan. Okay. Ang tamang sagot ay, ano? Yan. Sinagot dito ni Marge Ashike, ito, tsaka ni Josa, may iba't ibang uri ng sistema ng pagsulat. Ang mga sinaunang kabihasnan na naging daan upang mas maunawaan natin ang kanilang pamamaraan ng pamumuhay noon, 'di ba? Yan. Yun yung mga paraan nila, pero nang lumaon, nagkaroon ng iba't ibang kabihasnan at nagkaroon din ng iba't ibang pagpapakilala ng sistema ng pagsulat hanggang sa ngayon, tayo ay gumagamit na ng alpabeto. Ano? Okay? So, meron pa kaya? Ayan. Sa pagsapit ng pag-usbong ng mga kabihasnan, natutunan ng tao na makiayon sa kanyang blank upang mabuhay. Okay? Sa pagsapit ng pag-usbong ng mga kabihasnan, natutunan ng tao na makiayon sa kanyang blank upang mabuhay. Ano kaya yon? Yon. Kailangan niyang makiayon sa kanyang, ano yon?
Okay, sagot ni Mark Platon. Kapaligiran daw. Gayon din si Justin Kyle at si Jane Agonoy. Tama 'yon. Ang tamang sagot dito ay kapaligiran. Sa pagsapit ng pag-usbong ng mga kabihasnan, natutunan ng mga tao na makiayon sa kanyang kapaligiran upang mabuhay. Okay. Kung sa simula, dahil wala nang 'di ba nung simula ano lang sila, nomadiko, palipat-lipat sila ng tirahan o kapag naubos na yung, mga prutas o kaya naman ay bunga ng puno doon sa lugar na yon, lilipat na sila. Pero nang lumaon dahil nagkaroon na rin ng mga, kabihasnan, natutunan na rin nilang na manirahan na lamang sa iisang lugar upang yon pagyamanin ang kanilang kapaligiran at the same time ay natutunan na nila na kailangan para mabuhay ako, kailangan kong alagaan din ang kapaligiran. Katulad din natin ngayon, 'di ba? Hindi natin masyadong, though nauubos ang ating likas, pero patuloy pa rin natin itong pinapalitan. Gayon din, iyon yung mga natutunan natin sa mga sinaunang kabihasnan. Okay? Nawa ay meron kayong natutunan sa ating talakayan ngayon. Though hindi siya talakayan deductive learning siya na kung saan tanong ako ng tanong tapos kayo nagbibigay ng sagot. Pero nakita ko na talagang kayo ay handa at laging aktibo sa ating mga gawain. Dahil dyan, ayan, ibigay ang sariling opinyon ukol sa katanungan. Ito na, last na to. Ano ang kapakinabangan sa kasalukuyan ng mga kontribusyon ng sinaunang kabihasnan? Meron ba itong kapakinabangan sa atin ngayon? Ayan. Salamat naman sa iyo, Marvin De Vera. Gayon din kay Bianca at sa lahat ng mga patuloy na nakasubaybay sa atin. Ayan. Iiwan ko sa inyo ang katanungan na ito ha. Babalikan natin to sa susunod na linggo. Ano ang kapakinabangan sa kasalukuyan ng mga kontribusyon ng sinaunang kabihasnan? Okay? Ayan. Uulitin ko po, ito ang inyong gawain para next week. Ano ang kapakinabangan sa kasalukuyan ng mga kontribusyon ng sinaunang kabihasnan? And with that, ayan. Muli po, kami ang inyong mga online Itulay tutors na mapapanood na din sa IBC 13. Maraming salamat sa inyo, sa inyong pagtutok, sa inyong pagsubaybay sa amin. Today, napatunayan ko na ito nga ay isang Fantastic at Panalong Web Best na araw dahil sa inyo mga cuties namin. Maraming salamat sa inyo.